So ayun, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So another update na naman tayo, usapang WPS na naman tayo. No? So mula ito kay Philippines Trending News. So meron ito pamagat na kakapasok lang, Diyos ko, malalang babala ng China sa mga Pilipino. Ultimatum pinakita sa WPS, tinamaan. So yan yung panonoorin natin, bibigyan lang natin ito ng reaction. Ano? So yun yung title at sa thumbnail niya. So again, ang video ito mula kay Philippines Trending News. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, Diyos ko, malalang babala ng China sa mga Pilipino. Ultimatum pinakita na sa WPS, tinamaan. So, yun, another update lang to sa WPS, ano, kasi yun nga, need nating makialam or makiusyoso talaga dito, men, kasi usaping teritoryo to, teritoryo ng Pilipinas, tapos ibang bansa yung kalaban natin, malaking bansa. So, dapat talaga natin itong pagtuunan at yun, para hindi tayo magulat kung if ever na may mangyari nga, ano. So, again, like, comment, share, subscribe. Start. Ako si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tututulan ng House of Representatives ang anumang pag-aresto na gagawin ng bansang China sa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ng Romualdez na hindi kukonsintihin ng Kamara ang anumang pag-aresto sa ating mga mamamayan na umangingisda sa loob ng sariling exclusive economic zone. Ayon pa sa Tama, siniswerte naman sila kung huhulihin nila tayo, mga hunghing pala sila eh. ng Kamara, ang mga agresibong pahayag ng China ay tahas ang pagtaas ng tensyon dyan sa parte ng West Philippine Sea. Anya, ang mga unilateral actions na ito ay lantarang lumalabag sa international law at maging ang itinatag na pamantayan sa ating mga ginagabayan ng naturang mga kasunduan na itinatakda naman ng International Convention on the Law of the Sea at iba pang international body na may kinalaman sa naturang usapin. Kabilang sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay ang Scarborough Shoal, Panatag Shoal sa Zambales at Pangasinan kung saan ay sinasakop ito ng China noong taong 2012 at ang Ayungin Shoal sa Palawan kung saan naman ay nakahimpil ang BRP Sierra Madre. Inihayag ng China na ang lalakas ng amats magpapalabas ng ano na kapag ka nag-trespass tayo, huhulihin, ipasok sa 200 nautical mile EEZ natin. Ang lalakas talaga ng amats, men. Siguro kapag basta nakakapanggigil talaga, iwan ko. ng go signal ang kanilang Coast Guard na ikulong ng 60 araw o katumbas ng 2 buwan nang walang paglilitis yung mga banyagan dumadaan sa kanilang inaangking teritoryo ng walang pahintulot. Inako naman ng Beijing ang halos lahat ng lugar dyan sa West Philippine Sea na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas, bagay na hindi umano karapat-dapat at hindi angkop at hindi rin papayagan ng mga opisyal ng Kamara. Samantala, hindi talaga. Kapag ginawa talaga yan ng China, men, malaking gulo talaga. Or baka dagdag na naman yan sa mga pangbabanta nila. 1 million times na siguro yan. Or 1 million 1 times ng pagbabanta. Diyan naman talaga sila magaling eh. Kahit na alam nila na maling-mali na sila, nang babanta, bibiruin mo, huhulihin ang kakapal. Ito namang pahayag ng China, partikular na yung atas para sa China Coast Guard na hulihin yung mga dayuhang tatawid daw sa kanilang inaangkin na territorial water umano ay posibleng hudyat ng posibleng armed conflict. Ayon naman yan sa isang political analyst. Maaring magdulot ng armed conflict. Ito ang binahagi ni Attorney Michael Henry Cinco, political analyst na naging panayam sa kanya ng Ingles o umano inaprobahang bagong regulasyon ng China kung saan ay binigyan ito ng kapangyarihan ng Coast Guard na hulihin ang mga dayuhang tatawid sa kanilang border at ikulong ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis na inaasahang magiging epektibo sa Hunyo 15 ngayong taon. Matatandaan na Hunyo 15? So, June 15, 20 days from now. So, sige, subukan lang natin, men, or tingnan lang natin, ano. Ang kakapal talaga ng mukha nila, men, eh. Like, ako nanggigigil akong pakinggan talaga na ganyan huhulihin tayo. Like, seryoso, pasok sa 200 nautical mile natin, tapos huhulihin tayo. ilabas ng China ang bagong regulasyon na kasabay ng isinagawang civilian mission ng ating ito coalition sa Scarborough Shoal. Ayon kay Cinco, kung mangyari ay ang panukala sa ating teritoryo ay malinaw na magiging paglabag ito sa international law conventions kung saan ay maaaring sumangguni ang bansang Pilipinas sa United Nations, International Criminal Court at International Tribunal for the Law of the Sea. Ibinigyan din yung Cinco na pwedeng maghain ng pamahalaan ng criminal investigation sa kanila sa napaulat na wiretapping issue dahil malinaw na isa itong krimen, bagay na taliwasan ni rekomendang legislative investigation. Kaugnay nito, nanindigan naman si Atty. Cinco na kinakailangan na maghanda ng
pamahalaan, partikular ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy dahil sa banta ng armed conflicts kung hindi maunawaan ng China ang patuloy na aksyon ng bansa na payapa at diplomatikong pamamaraan. Wala naman siguro napag-isip-isip ng China ba na may goodness, sabi tayo dun sa wiretapping ha. So ano yung gagawin natin? Para tatabla tayo, maglalabas tayo ng memorandum na huhulihin natin kung sino yung papasok sa border natin. Tapos yun, kapag ganun yung ipapakita nila, halimbawa ganyan, bibirahin or babanatan nila tayo patungkol sa wiretapping, babanatan naman natin sila na kayo nga, pumapasok kayo sa border trespassing, huhulihin na namin kayo. So siguro yan yung plano nila na pang 50-50. Malabo naman kasi yung wiretapping sobrang laking kasalanan yun. Tapos itong border nila, pasok nga yun sa EEZ natin. My goodness. So kayo ba as a Filipino, or sige, tanungin natin yung mga pro-Filipino dito, pro-China dito. Kayo ba, payag ba kayo na ang mga kababayan natin na nasa loob pa ng EEZ natin ay huhulihin at ikukulong? Comment down below. Kung ayaw nyo ng gulo, comment nyo, paano nyo maipapaliwanag yan na huhulihin nasa loob ng EEZ natin. Diba? Tuloy. Yung ating mga kababayan na mga isda, patuloy pa rin ang kanilang karapatan na mga isda doon sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. At walang sino mang bansa, China, US, o kung sino man, ang pwedeng magpigil sa kanila sa paggawa o sa pagpatuloy ng kanilang hanap buhay. Ang isda, huwag silang takot kasi teritoryo natin yun at walang karapatan sino mang bansa ang pagpigilan sila na mga isda. So ang China ngayon mga sangkay, meron pong bagong babala laban po sa ating mga Pilipino. Kaya ito, pag-usapan po So natin. ito, courtesy kay Sangkay Janjan TV, guys. Supportahan nyo rin yan. Chinese Coast Guard, nag-warning daw po sa Pilipinas. Tingnan mo natin. Ito, international ang nagbalita po nito. Ito yung warning ng China. Tempers are running high on the South China Sea. Beijing has warned Manila it will take necessary action if Philippines continues with provocations in the disputed waters. Baliktad no? Sila patuloy ang pinoprovoke. Sila nga po yung nangihimasok. Pambihira talaga itong China. A Filipino boat convoy planning to sail near Chinese-held Scarborough Shoal was reportedly chased away by a Chinese vessel on Thursday. We once again urge the Philippines to face up to the facts, honor its promise, immediately stop infringements and provocations. Ano itong promise? Ulitin nga natin mga sangkay. Immediately stop infringements and provocations. If the Philippines insists on going ahead with it, China will act, honor its promise. Honor its promise. Ano bang pangako yan? May pangako ba ang Pilipinas? Immediately stop. Pinanghahawakan nila pangako, yun din sa isang official lang din. Hindi talaga direct sa president, men. Wala talaga like, I mean, ano na kasi sila muntik na silang makahon or malapit na silang makahon So, ano na lang sila, naghahanap nila sila ng other way kahit na malabo or hindi ka panipaniwala. Yun na lang yung pinaninindigan nila na, may promise kayo, may promise kayo. Yun na lang yung pinanghahawakan talaga nila. Infringements and provocations. If the Philippines insists on going ahead with it, China will take necessary measures to firmly defend its legitimate rights and interests. Ayan na, nag-warning. Ilang beses na po nag-warning ang China? 1 million one maraming times. beses na. A Filipino boat carrying supplies of food and fuel for fishermen was headed towards the Beijing-claimed reef. The move aimed to assert the right of Philippines in the disputed South China Sea. However, the convoy returned to Subic port after one of its boats was shadowed by a Chinese vessel. The Filipino convoy says its mission has been... Ang dami pala nila. Ito mga Pilipino, ito mga sangkay, Kaya pala asar po itong China. accomplished despite China's massive blockade. It said its advanced teams distributed fuel and other assistance to Filipino fishermen on Wednesday. The Filipino convoy comprised of 4 wooden... Okay. Namahagi po ng tulong sa mga mangingisda itong grupong to. Diba? Sus. My goodness. Na-stress talaga ako sa pinagagawa ng China, men. Ngayon, naasar po yung China mga sangkay dahil nga po, syempre, nasabi po nila kanila yan Kanila kahit po pasok na pasok po sa bakuran ng Pilipinas. Pambihira itong mga Chinese. fishing boats, while Kaya 19 nga. Chinese vessels, including a warship and 8 Coast Guard vessels, were present around the disputed show. Ewan ko. This comes 2 weeks after Manila claimed a China Coast Guard vessel damaged 2 Philippine government boats with high-pressure water cannon. At the center of the current and many hostile encounters in the recent week is Scarborough Shoal, located 240 kilometers west of Philippines' island of Luzon and 900 kilometers away from China's Hainan. The disputed shoal is claimed by both the Philippines and China. At large, Beijing claims almost 90% of South China Sea. Grabe no, Beijing. Kiniklaim ang almost 90% ng South China Sea dahil nga po mga sangkay sa gas and oil na gusto nilang makamkam.
Grabe doon pa lang sa 90% eh. Like, sarap talagang pagtulungan tong China, min. Sa lugar na yan. Yan po talagang pakay ng China dyan. neglecting competing claims of countries like Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia, and Brunei. China does not consider the Permanent Court of Arbitration's 2016 Okay, ngayon, ito na tayo mga sangkay. Ayan po dito sa report. Utos ng China i-detain ang mga illegal o manong tatawid sa border nito sa dagat. Iniutos ng China sa Coast Guard nito ang pag-detain sa mga illegal umanong tatawid sa itinuturing nilang border sa dagat simula po sa June 15. Sa gitna nito, tiniyak ng Philippine Coast Guard na poprotektahan ang mga Pilipino lalo kasunod ng pagbanman ng China sa mga sibilyang nagpunta sa panatag show. Nako, ito na. Nakatutok si Joseph Moro. Pumasok sa 12 nautical miles sa 24 kilometers, napalibot sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal ng grupong Atinto. Pero hindi na sila tumuloy dahil sa maaligid ng mga barko ng China malapit sa bunganga ng shoal. 20 nautical miles na ang pinakamalapit sa Panatag na narating ng ilan sa miyembro ng Atinto. Ang gusto siguro ng China, man, 12 nautical miles na lang yung itira sa atin. Kapal. Matapos hindi magpahalatang bahagi ng civilian mission. Pero sinundan na sila at nilapitan ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard. Wala kami na doon. Maya po, nung nagbibigay na kami ng mga supply, lumapit na. O sinasyado na kami. Inigutan pa sila ng helicopter. May rumadyo na po sa akin. Wag na. Dumating dito, 6 na Coast Guard. So, hindi tayo makakaligay. Tinataboy lang kami. So, umatas na po kami ng 30 nautical miles. Ganun pa man, nagawa pa rin naman daw nila ang misyon ng mga pamahagi ng supply sa mga mangingisda doon. Ang main convoy naman ng Atinto hindi rin tinantanan ng China Coast Guard at kahit tapos na ang misyon, ang isang barko ng China Coast Guard nakabuntot pa rin kahit pabalik na sa Zambales ang grupo. May bagong pananakot nga sila, min eh. Parang nakita ko sa isang balita. Pinasok nila dito or nilagay nila doon yung pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Like, kala mo naman talaga hindi ampaw yung Coast Guard ship nila eh. Puna nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng Atinto Coalition. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-monitor nila ang 10 barko ng China Coast Guard bukod pa sa mga Chinese Maritime Militia vessels. Pinakamarami na raw ito na itiniploy nito sa Panatag Shoal. Dati-dati raw ay 4 lamang ang nandoon. They were really paranoid, no? Paranoid na daw po yung China. And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na itong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government. It was an overkill. Pero hindi na lamang pangaharang ang tila handang gawin ng China. Sa isang direktiba ng China sa Coast Guard ito na inilabas noong May 15 kasabay ng civilian mission, binibigyang kapangyarihan ito ang China Coast Guard na i-detain. Nako. Ibig sabihin, ipadlock mga sangkay. Ilagay po sa rehas. Yung mga Pinoy, natatawid daw sa sinasabi ng border. Ang hindi Chino Kapal, no? Ang kapal. Kami pa talaga, China ha? Talaga lang ha? na illegal umunong tatawid sa kinikilala nilang border sa dagat. Hindi dinetalya, tinutukoy nilang border pero ang claim ng China, teritoryo umano nito ang halos buong South China Sea. Sa ulat ng South China Morning Post, hanggang 60 araw pwedeng i-detain ng walang paglilitis ang sino mang papasok sa katubigan nila. June 15, ipatutupad ng China ang atas na ito. Kasi naman yung pananakot, illegal na action na naman ng China. The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone. Actually, yan nga yung pinakamaganda na ipatupad ng China yan, yung June 15 na may magte-trespass kasi my goodness, yan yung sisira talaga sa kanila, min. Di katanggap-tanggap yan eh. Kahit sino or kahit anong bansa, tingnan yan. Malabong-malabo talaga yung pinaglalaban nila, min. Like 90% ng South China Sea sa kanila. Like, what the heck? What the heck? It's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. Mas malaki ang magiging backlash dito. Ipinangako rin ng Philippine Coast Guard na poprotektahan ito ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Okay, so, ewan ko lang kung ano mangyayari nun kapag meron po silang ipinadlock ng mga Pilipino. Kaya Anim na araw po mga sangkay. Wala na pong paglilitis na gagawin. Rekta-rekta na lang po. Grabe. Ganun po kalupit itong China. Ang lupit nyo. Well, ano ba ang inyong opinion tungkol po dito mga sangkay? Kayo ba ay pabor dito sa gagawin po ng China na ipapadlock yung mga Pilipinong Hindi, malabong maging papasok sa sinasabi nilang border, which is ito po ay teritoryo rin po natin sa West Philippine Sea. I-comment po sa ibaba ang inyong mga. So yun lang naman guys, again mula kay Philippine Trending News at courtesy na din kay Mr. Sangkay Janjan TV. Suportahan nyo yan guys. So yeah, original link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, for sure, kuhang-kuha ng China yung gigil nyo dito. Maging ako, kuhang-kuha nila yung gigil ko, men. Like, can you imagine that? Ipapadlock, ikukulong, talaga lang ha. Actually, curious ako men kung darating na yung araw na yan, June 15, tandaan natin ha. Tingnan natin kung gagawin talaga ng China yan. Actually,
kung susubukan talaga nila yan, diyan na natin sila talaga didikdikin talaga ng sobra, men. Like, sana nga mabutasan na natin sila if that time comes, na ikukulong nila tayo porket nahuli nila tayo sa imaginary line nila na 9 dash line daw. Pasok naman sa 200 nautical mile. 'Di ba? Actually, ang kakapal talaga, men. Ewan ko talaga kung gaano kakapal na yung mukha nila, Grabe, I cannot imagine that. Biruin mo, nasa loob ka ng EEZ, huhulihin ka, ikukulong ka ng 6 days, wala nang paglilitis, kulong agad. Curious talaga ako, men. Curious ako kung ano yung gagawin ng gobyerno natin ng Pilipinas if ever that time comes. Sana naman wag tayong manahimik na dyan, kasi yung sa pangwa-water cannon, wala tayong nagawa wina-water cannon talaga tayo. Pero sana naman if ever na gawin nila yan na may ikukulong silang mga kababayan natin, sana naman talaga, men. Sana talaga may gawin yung bansa natin. Di pwede yung ganun eh. Ang pangit ng ganyan, ikukulong tayo. Grabe, kuhang-kuha ng China yung gigil ko dito Kayo guys, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Again, Philippine Trending News, Sangkay Janjan, Filipino AC. Comment down below. Then like, comment, or subscribe. Filipino AC is out.